Okay, so dalawang bagay po ang sasagutin ko dito sa video na ito. Ako po si Pao Salud, may book pa ako pero siguro sa susunod ko mga videos wala na. Ini-schedule ko po yung pagupit ko, okay? So, ang sasagutin ko po dito ay yung opinion ko po dito po sa sinabi ni Cuadro Alas, It's My Boy, na ang masasabi ko lang sa laban nila Inoue Tapales, Inoue nagbukang malakas ka na naman, Tapales parang hindi mo gustong manalo. At syempre po, may nagtanong sa akin, may pag-asa pa ba yung Casimero versus Inoue? Yan ang sunod na mga tinatanong ng mga tao. Pag-uusapan po natin yan pagkatapos nito. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Unang-una sa lahat, ako'y magsisinungaling sa inyo kung sasabihin kong hindi ko gusto makita yung laban. Honestly speaking, gusto ko makita yung laban ni Casimero at ni Inoue. Dahil sa sobrang tagal na nitong istorya na ito, dapat lang ito'y mauwi sa tunay na labanan ng dalawang boksingero. Pero posible nga ba? Yan. Nag-post si Cuadro Alas, It's My Boy, sabi niya dito, pagkatapos mo itumba si Nery's next year, tayo na alam ko at alam ng lahat, ako lang ang makakatalo sa'yo. So, I guess dito pa lang sa sinabi nila kasi nga po si Luis Nery po ang sunod na mga kalaban. So sa mga Filipino po na nanonood po dito, wag po tayo imasa muna kasi si Cuadro Alas Casimero mismo nagsabi na hindi siya ang sunod na mga kalaban. At si Luis Nery. Si Luis Nery po kasi ang mandatory next. So siya po ang sunod na mga kalaban ni Casimero at ini-expect ni Casimero na mananalo. Actually sa tingin ko no, sa isang araw gawan ko rin ng opinion tong Nery versus Inoue. Kasi ito yung sunod talaga eh. At ano po yung opinion ko dito. But kung posible po, sa akin, opinion ko, no bias. Kahit na, of course, marami mga Casimero fans hindi masyado, minsan nag-agree sa aking opinion. Sa tingin ko, pwede pa namang mangyari yung laban eh. That depends pa rin kay Casimero. So, ang balita natin, Casimero is gonna have a fight. Hindi ko alam kung sino mga kalaban niya, but obviously sana po yung mga kalaban niya ay isang boksingero na may tahal, kumbaga. May ipapakita. Tapos kung manalo po si Casimero ng napakaganda, sa tingin ko mabubuhayan pa rin po ng interest ang Naoya Inoue Camp kasi wala naman talaga ngayon sa Super Bantamweight ang may storyline na kagaya po ng kay Casimero. Unfortunately lang kay Casimero, yung huling laban niya, talagang hindi po maganda. Kaya nawalan siguro ng interest. Siya na dapat yan eh. Siya na dapat ang sunod eh. So kaya tinanggap na ni Casimero na ganon. Pero wala pa pong kasiguraduhan at masasabi ko lang sa inyo, pag hindi matuloy ang laban ni Casimero at ni Inoue, kasalanan po ni Casimero yan dahil yung uguni, yun ay susi niya. At pag hindi pa rin matuloy after nito, malamang hindi maganda yung pinakita niya sa huling laban niya o sa magiging laban niya either sa Pebrero or sa Marso or kung kailan man gaganapin ang kanyang laban. Okay? At may mga nagsasabi na pwede daw umakyat ulit si Casimero sa 126. That's a little bit of a stretch kasi pag umakyat ka mas umihirap. Ngayon nga sa 122, nahihirapan na siya magpatumba ng kalaban niya. Hindi naman siya nahihirapan. Kumbaga, hindi siya nakakapagpatumba lately ng knockout sa 126 pa. So, mas mahirap. And regarding naman kung mananalo siya matatalo, that's a different conversation. I always believe na 100% Casimero would have a good chance if he is 100%. Pero ang problema po natin ay hindi po siya 100%. Siya mismo ang nagsabi. So, hindi ko alam kung magiging 100% siya sa sunod niyang laban kasi baka tamad din na naman siya dahil nga hindi daw si Inoue. Sana po, Casimero, ay ikaw ay hindi tamad din sa sunod mong laban at ikaw ay mag-exercise at mag-training na maayos. Whether kasama mo yung kapatid mo o may kasama ka ba ibang trainer, sana ay 100% para maganda ang iyong chance na makalaban si Inoue. Ito naman, ang masasabi ko dun sa sinabi niya na medyo hindi ko rin nagustuhan yung sinabi ni Casimero dito. Sasabihin niya nagpaka-real talk siya dito sa statement niya na to. Panoodin niyo na lang po sa Cuadro Alas, It's My Boy. Hindi ko na po ipi-play dito. Follower naman kayo, no? So, sinabi niya dito, ang parang hindi gustong manalo, puro daw depensa. I mean, obviously, pag si Inoue kalaban mo, you have to make sure that you have good defense because maganda po umatake itong si I'm sure pag siya ang lumaban dyan, magdidepensa rin siya.
At well, alam naman natin na mabilis talaga si Inoue. I mean, pag siya ang umatake at mabilis siya, that would be a different story. Kasi styles makes fight po eh. Unfortunately, Marlon Tapales has developed this style of parang yung shoulder roll niya, yung ala Floyd Mayweather. So, obviously, ganun na makikita nating laban. Pero, I disagree na hindi niya gustong manalo. Kasi kung ayaw niya manalo, I mean, 4th round pa lang, meron na siyang butas na nakita na ayaw niya na. Pera na to eh. Bakit pa ako lalaban? Masasaktan pa ako, tatama pa. Pinaabot niya pa ng round 10. So, ibig sabihin po nun, gusto niyang manalo. At saka, yung mga eksperto na mismo nagsasabi. But, we respect everyone's opinion. Pwede naman natin kontrahin yung isa't isang opinion, no? Wala naman problema. But, yun yung opinion ko doon. Yan. So, siguradong marami na namang magsasalita dito sa sinabi ni Casimero. But, kanya-kanya tayo eh. But sa akin, it was just a case of Naoya Inoue is a different kind of monster, a different kind of boxer, talagang magaling. So ako, pinapangarap ko rin na maglaban talaga sila. Sana magawa ng paraan ng promotions niya. Sana magpakitang gilas itong si Casimero, hindi lang sa kanyang vlog, dahil sikat na siya dyan sa vlog niya, sa boxing. Dahil pag makalaban niya yan, actually, matutuwa ako kasi masisecure niya na naman yung maraming pera eh. Kumbaga, kaya gusto niyang hamunin yan. Kasi pag naglaban sila, may pera siya. At malaking pera po ang pag makalaban si Naoya Inoue. Manalo, matalo ka. Pag nanalo pa, di mas maganda pa. So, iba naman talaga. I mean, tatanungin niyo kung sino ba yung pwedeng makalaban niya ngayon sa super bantamweight na Pilipino. Wala namang iba eh. Di ba? And, real talk naman talaga. No, siguro 100% Casimero would give Naoya Inoue a run for his money, and probably ito yung pwedeng magbigay sa kanya ng ibang story sa loob ng ring na talagang umaatake. Kasi if you're talking about hunter inside the ring, that's the monster, and that's Cuadro Alas. It's my boy. So, Cuadro Alas lang bang malakas? Naniniwala ba kayo na kayang talo ni Cuadro Alas itong si Naoya Inoue? May mga komento ni Uguni nga, hindi nila may yun. I mean, I'm assuming na 100%, pag 100% siguro may pagkakataon. Pero pag, yun ang problema kasi niya eh, yung kanyang disiplina sa kanyang training. If he can bring that back, then he has a chance. And of course, I will support him if he fights Inoue. Then, Pauka Sports is behind him in his fight on this one. If that happens. Pero pag hindi, pag yung kasi, wala akong problema kasi sa kung manalo matalo. Yung problema kay Casimero, yung the attitude and the discipline, talaga i-criticize siya. Yan lang. So work on that and you have a chance to win and to gain more followers and kumbaga fans. Salamat po. Yan po yung aking opinion dito sa sinabi ni Casimero at ang chance ni Casimero kay Inoue. It's up to